alam niyo mga Lods, ako ay fan ng Squid Game from season 1 hanggang season 2. Yung season 3, masasabi ko na sakto lang. Pero hindi siya ganun kaganda, hindi rin din siya ganun kapangit. Pero ano kasi siya, it closes the Squid Game Korea kasi ang rinig ko magkakaroon daw ng Squid Game America na mga Amerikano daw yung bida. Parang American version ng Squid Game. Pero that is in the rumor mill. Pero ano ba yung tingin ko rito? Okay, so simulan natin dun sa bida, sa protagonist. Now, the protagonist here will play alam mo yung nasa background lang siya. Parang hindi siya kasali doon sa mismong narrative. Pero since siya yung bida, alam mo na meron siyang malakas na plot armor doon. Okay. And ano yan parang alam mo na kada game siya yung mananalo. So it kind of takes away from the excitement of the whole thing. Yung bida doon para siyang superhero na halos, na alam niya na lahat ng taktika ng kamatayan. Well, ano naman kasi, this is his second game, so siguro kung dun mo titignan, pwede na. So, in that respect, parang wala na yung excitement doon. And I'm also disappointed kasi ineliminate agad nila si player 120, yung LGBT na player sa Squid Game. Kasi sa tingin ko, siya talaga yung pinaka best actor doon or best actress doon kung LGBT siya sa totoong buhay, na talagang nagdala nung buong season 3 or season 2 to season 3 kasi ang galing niya talaga mag-acting, and yung role niya as in LGBT na dati siyang military, ano niya talaga, buhat na buhat niya talaga, and yung mga scenes niya talaga very memorable, especially nung na-GG siya. So, I won't spoil kung paano siya nawala, pero it's very, ako na-touch ako dun sa eksena na yon kasi talagang it shows you na alam niyo yung sinasabi ni Glock 9 na mas lalaki pa mas lalaki pa, minsan mas lalaki pa ang bakla kaysa sa tunay na lalaki. Yung sirena niya na kanta, doon yung matututunan yung wording na yun. And it was beautifully done. Okay, so si player 222, ito yung quintessential damsel in distress dito sa storya na to. Walang ginawa itong si player 222 na to kung hindi yes, she's very beautiful si player 222 kasi ano siya idol siya sa Korea talaga yung mga K-pop star siya kaso yung character niya is only limited to be a damsel in distress. Ibig sabihin everyone is always helping her, parang wala siyang kakayanan na iligtas yung sarili niya, or hindi man lang siya nag-e-effort na lumaro ng totoo and manalo ng totoo. Parang she's just there to be helped by other players. Okay? And then there's yung mag-ina, yung kamukha nung nanay ni Carlos Yulo and nung sa Cool Pals. Yung dalawang yon, ang ganda-ganda ng dynamics nung dalawang yon, yung dalawang na yon. Yung dynamics nung dalawang player na yon. And grabe yung plot twist doon. Hindi ko na lang din ikukwento yung plot twist doon, pero it's something that you should watch and learn. And 'di ba? Kasi grabe talaga yon. Yun yung mga ganda Hindi na si 4, 5, 6 talaga yung nagdadala ng storya towards the second to fifth episode. Yung mga characters na nandoon na binild up nila, and especially si player 120. Player 120 is sabi ko sa inyo, si player 120 is one of the best. Okay, so punta naman tayo doon sa mga tropahan ni Thanos, yung junkie na na isa doon, and then yung may kulay yung buhok. Sila din parang sila doon, parang panggulo sila. Kung naaalala niyo nung season 1, yung mga bad boys doon, halos ganun lang din sila. Mas nga lang sila ngayon, mas energetic. But in reality, parang lang sila, they are there to just spoil everyone's fun. Parang sila lang talaga yung panggulo.
Well, ganun naman talaga kasi sila yung pinoportray as antagonist. Pero gusto ko din yung si Minso ba yun? Yung tahimik na bata na parang very awkward siya na nandun eh. Pero okay din yung character development niya in the sense na yung he was shoved there, yung buhok nun, yung parang bunot yung buhok nun eh. And literal na para siyang cartoon character doon. And nakakaawa siya kung ako yung tatanungin mo. Okay, so now, let's go to the CGI baby before we go to the ending nito. And I'll tell you kung ano yung ending. Spoiler alert ulit. Ito yung anak ni player 222. So, ito si baby 222. 'Di ba si player 222, si 222 ay buntes, 'di ba? So, kala ko lang kasi nung kailan ba season 2, is buntis lang siya. Hindi ko alam na buntis talaga siya at kabuanan niya yon. Gets? Kasi nga maliit na babae siya, hindi mo halata na malaki na yung tiyan niya and manganganak na siya. So, doon sa doon sa napalabas na yon, bigla siyang nanganak. Nagulat din ako, sabi ko, what the fuck? What the fuck? Yung pala buntis na pala. Tapos, ginagawa ko nung nanonood ako nito, pinopost ko siya ng pinopost. Sabi ko, puta, CGI ba to? CGI ba to? CGI ba to? Tapos ito nga, kinonfirm ko, using CGI baby for the face is an odd choice, sabi dito sa article na to. Kasi it looks unreal. Literal na unreal yung itsura ng bata eh. Alam mong CGI siya eh. I'm not saying na dapat kumuha sila ng sanggol. Pero yung CGI baby para sa akin. Well, alam niyo naman ako, mahilig ako sa CGI, di ba? Sabi ko, what the fuck? So, CGI yung baby, okay? So, fast forward na tayo. At saka isa pa, special mention din si Player 100, yung kamukha ni Jackie Chan. Meron dong si Player 100, isa yun sa nakakainis talaga. I think sa lahat ng, mas nakakainis pa ito dun sa tropahan nila Thanos, si Player 100. Si Player 100 kasi ay schemer siya na tinatawag. I think kung meron talagang kupal doon, si Player 100 yon. Pero gladly, nakaabot ng final si Player 100 pero kupal lang talaga siya. Okay, so well, that's out of the way. Let's talk about the ending. Kasi a lot of people are very disappointed dun sa ending. Kasi the ending really ends it. Okay, so naalala niyo yung sinabi nila nung mga, I think ang nagsabi nito yung yung si Game Master ba yon, yung sinabi niya na people are horses, di ba? Parang or linaliken niya as trash yung mga tao na they would give up their lives for money. So ganon. So yung ending nito, ang final 3, yung tatay ni CGI baby, yung deadbeat dad na yon na Crypto Master, at saka si Player 456 of course, at saka si CGI baby. Okay, so yung ending nito, meron kasi dapat silang ipe-press to start the game. Pero hindi nila na-press yun. Ibig sabihin nun, hindi pa nag-start yung game. So kaso nagka-eliminate na sila. So ang natira na lang si 456 at saka yung baby. Okay. So, eto na ngayon yung moral dilemma na pinapalabas ng Squid Game. Well within his power, si 456, na ilaglag yung bata. It's a helpless CGI baby na buhat-buhat niya. The moral dilemma there is that pag nahinulog niya, 2-time winner na siya and sobrang yaman na niya. Notwithstanding kasi na sasalakayin na yung Squid Game ng mga otoridad kasi nga 'di ba hinahanap yon and nagwagi naman sila doon kaso may self-detonation yung may self-destruct sequence yung buong Squid Game eh. So ngayon I really thought na it would have a season 4. I think many people are disappointed dito kasi ang nangyari, niligtas ni 456 yung baby. Siya yung nagpahulog siya or nagpa-GG siya, inend niya yung life niya for the baby. And this is what he said. People are not horses. Humans are. Yun lang. Tapos end na yun. Tapos ayun na.
Nag-sacrifice niya na yung sarili niya for the baby, for the CGI baby. Namatay siya para sa CGI baby. Nakakagulat kasi ang buong akala ko there is a season 4 tapos ang ending ginugroom siya para maging susunod na Game Master. And si Game Master kasi marami siyang binigyan niya ng knife si etong si 456 para magkaroon ng edge. Pero nakakagulat lang talaga yung ending na ganon. So for all intent and purposes, I think there's not going to be a season 4 as of the moment kasi nga GG na si 456. I think the Squid Game lives and ends kay 456. Kasi parang ano niya yan parang siya talaga yung totoong bida. Parang sa Dragon Ball siya si Goku, 'di ba? No Goku means no Dragon Ball. Pero hindi natin alam. Baka kasi lumaki na si CGI baby maging si Victor Magtanggol. Yan lang naman yung sa akin for the day. Hope you enjoy. Gaga mga